Mali yata yung title ko. Hindi naman siya na-disbar dito. Okay. Oh, I'm wrong here. Sorry. Hindi nga. Kasi parang nakita ko kanina. Hindi siya ano. Anyway, I'll change the title. Maybe I confused it with something else. Yan, pasensya na kayo mga kabatas natin. Maybe, ang dami ko kasi binabasa kanina eh. Dito sa Supreme Court website. Maybe I confused it nung ginawa ko yung title. But anyway, I stand to be corrected. Magandang araw mga kapatid. Paumanhin, marahil naiinip na kayo para sa ating Bonnet Gang Part 2. Unfortunately, mayroon lamang tayo ilang mga kailangang i-prioritize. So habang tinatapos pa ang mga content na ating sunod na ilalabas kasama na ang tungkol sa manifesto, pagdamutan nyo na muna ito pansamantala. So brace yourselves, hindi tayo nawawala ng mga pasabog. And this time, iniwasan kong maging nakakatawa itong video dahil natural na katawa-tawa naman talaga si Libayan. Ito naman ay 2009 case pa. No? Ito ay tungkol kay Ruby Rose Barameda. Ngayon, sabi dito, in a decision penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen, the court en banc denied the petition for review on certiorari by Jeric Roderick V. Jacoba and granted the petition for review on certiorari. Hayaan na nating basahin ni Baby Boy yan para madali. Pwede nyo rin naman pong mabasa yan online. For your reference, heto. GR number 240517. CSC versus Executive Secretary Ochoa Jr. and GR number 40688. Jacoba versus CSC and Executive Secretary Ochoa Jr. June 7, 2003. Ngayon, pagmasdan niyong mabuti kung gaano kagihil si Baby Boy at kung ano ang naidudulot sa kanya ng sobrang sama ng loob at galit niya kay Senator Raffy Tulfo. To ensure that only persons with proven integrity and fitness get the privilege of serving the public. Diba? Hindi ako nag-invento niyan mga kabatas natin. To ensure that only persons with proven integrity, okay, and fitness get the privilege of serving the public. Ngayon, yun sa integridad ng isang tao, kasali ba doon kung ilang asawa? Kasali ba doon kung may criminal conviction ka? Hindi ko lang alam, mga kabatas natin, okay. Kung bakit proven integrity ang linalagay dito. Ano bang ibig sabihin ng integrity, mga kabatas natin? Tignan natin. Integrity, meaning nga. Cambridge Dictionary, honesty, yun yung synonym niya. The quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change. 3 years? Libel? Iba rin, no? Iba rin. Serving the public, sabi niya dito mga kabatas natin. So sabi dito, serving the public, no? Ibig sabihin, kahit hindi ka kasali sa Civil Service Commission or even if you are not under the Civil Service Commission, if you are serving the public, you have to have proven integrity. Ngayon, ilang asawa, ilang criminal convictions, ilan ba para sabihin na wala ka ng integridad? Ay, nako. Honesty. Integrity equals basta nakatulong. Napansin nyo ba? Confident talaga si Baby Boy sa pinaggagawa niya, no? Matapos niya magyabang, heto pagmasdan yung mabuti ang mga susunod na mangyayari. Handali. Wait. Wait. Mali yata yung title ko. Hindi naman siya na-disbar dito. Hindi yata disbarment proceedings kasi ito. Okay, I'll change the title. Oh, I'm wrong here. Sorry. Hindi nga. Kasi parang nakita ko kanina. Hindi siya ano. This is about a case lang dun sa Civil Service Commission and this is not a disbarment proceedings. Anyway, I'll change the title. Papalitan ko na. Dapat abogado. Abogadong. Yan. Maybe I confused it with something else.
Yun. Yan, pasensya na kayo mga kabatas natin. Maybe I confused. Ang dami ko kasi binabasa kanina dito sa Supreme Court website. Maybe I confused it nung ginawa ko yung title. But anyway, I stand to be corrected. In fairness sa iyo, baby boy, aminadong nagkamali at saludo ako sa iyong pag-amin. But what does this tells us? Patunay lamang ito sa naidudulot ng galit at sama ng loob ni Libayan, basta lang makabasa o makakita siya ng mga keyword na maaari niyang magamit para ugnay na naman sa ibang tao ay kanyang susunggaban. Hindi man lang muna tiniyak ang nilalaman o konteksto ng reference bago nagdadadaldol. Ganyan kakabulag at nabubaligan sanhi ng matinding galit mo. Based na nga sa nakita natin, initially ang title ng livestream ay Nodis Bar, lalaking nagtago sa record si beauty queen Ruby Rose Bar Ameda, bago pa ito palitan ng kasalukuyang title ng sumambulat kay Libayang nagkamali siya. Ito ba ang tinatawag na clickbait? Initially, tungkol sa pagkatsbar ng isang lalaking nagtago di umano ng dokumento ngunit mumukat-mukat mo, pilit pa ring inugnay kay Senator Raffy Tulfo. At correction, hindi isang beauty queen ang biktima, kundi ang kapatid nito. Sa palagay ninyo, hindi ba't pansariling interest ni Libayan ang pag-vlog niyan yon? Pansariling interest na nga niya, hindi pa magawa ng tama. Kung hindi magawa ni Libayan ng tama ang isang napakaliit na bagay na kung tutuusin ay para sa pansariling interest niya, paano pa siya mapagkakatiwalaan sa mas mabigat, mas komplikado, at mas malaking bagay? Binanggit din namang nauna niya na ito nabasa. Ibig sabihin lamang na mahina siyang makaintindi. Hindi kaya sadyang may katotohanan ng sinasabing bobo si Libayan para basta gumamit ng reference na hindi niya naiintindihan? Tulungan niyo ako mga kapatid, ano ang mas nakakatalino sa tagpong ito? A. Ang reference na iyon ay ipinasa lamang ng kanyang dakilang alalay na itago natin sa pangalang Recoil. At nag-base lamang si Libayan sa anumang sinabi ng huli sa kanya without further verification. Teka, sounds familiar. Parang may narinig ako ganyang kwento. Parang death threat ba yun? Paano na yan Libayan? Ito na ba ang testamento kung bakit lagi kang nasusupalpal at lagi kang talunan? Kung kaya mas pinipili mong pagbukaing masama ang kinauukulan na siyang may say sa mga yon? Dahil ikaw mismo ay hindi nakakaunawa ng mga ginagawa mo sa sarili mo? Ikaw mismo, na kahit sa napakaliliit na bagay ay hindi mo pa magawa ng tama? Subukan mo ring magdasal Libayan kahit minsan lang. Maawa ka sa mga anak nyo at kay Christina na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin pinakakasalan matapos mong itanggi ka makailan lang. Ipit na si Christina sa magulang niya at sayo. Share mo naman kung ano ang mga sinasabi ni Manang Arla na hanggang ngayon ay mainit ang ulo sayo. Wala na nga lang din silang magawa kundi magpanggap na ayos lang ang lahat para kahit sa image man lang ay magbukha kayo o silang maayos. Wait. Mali yata yung title ko. Hindi naman siya na-disbar dito. Okay. Oh, I'm wrong here. Sorry. Hindi nga. Kasi parang nakita ko kanina. Hindi siya ano. Anyway, I'll change the title. Maybe I confused it with something else. Yun. Yan, pasensya na kayo mga kabatas natin. Maybe, ang dami ko kasi binabasa kanina dito sa Supreme Court website. Maybe I confused it nung ginawa ko yung title. But anyway, I stand to be corrected.